Good morning! Finally, nakapag-decide na kami na mag-baby. Since feeling namin, kaya na naming dalawa ni Kevin. Kaya ngayong araw, samahan nyo kaming magpa-check up sa OB. Talagang matagal na namin itong gustong gawin. Kaya lang sa sobrang kabisihan, ngayon lang din namin mahaharap. Hindi rin naman kami nagmamadali. Pero gaya nga ng sabi ko, ready na kami. Dito namin napiling magpunta sa Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital. Sa mga hindi nakakaalam, meron akong PCOS. Kaya talagang kailangan ko na magpaalaga sa OB. Kahit malayo dito, talagang dumayo kami. May kakilala kasi ako na meron ding PCOS. Tapos nandito yung mga OB nila. At lahat sila successful na nagbuntis. Since hindi namin alam kung saan kami unang pupunta, dito muna kami sa information nagtanong. Actually, wala naman akong preferred na doctor. Anong sabi ko kung sino na lang available. Alam nyo ba, kilala nga itong hospital na ito dahil sa magagaling nilang mga doctors. Isang magpapatunay nga dito ay yung kapatid ko mismo. Nung bata kasi siya, I think 12 years old siya noon, nang ma-diagnose siya ng acute glomerulonephritis. Sakit yun sa kidney. Tapos dito yung doctor niya. Mula nung gumaling siya, kailangan pa rin niyang ma-monitor. So kahit malayo, dinadayo talaga ni na mama para magpa-laboratory dito. Pinapunta nga pala kami dito sa OPD para i-check nga kung sinong OB ang available at kung saan din yung kanyang clinic. Buti na lang din pala at maaga kami nagpunta. Saktong-sakto at merong available sa oras na to. Nung makuha ko na nga yung pangalan ng doctor, nagpunta na kami dito sa Women's Wellness and Maternity Care. Dito ako magpapakonsult. Buti na lang at hindi pa masyadong mahaba yung pila. Ilang sandali pa nga lang itinawag na yung pangalan ko. Syempre gusto ko nandito rin si Kevin. Anyway, medyo shy type si doktora. Kaya nung nagpaalam ako kung pwede ba akong mag-vlog, pumayag naman siya pero nahihiya daw siya magpakita sa camera. So hayan nga't nag-history taking na kami. Tulad ng inaasahan ko, kailangan ko magpa-transvaginal ultrasound. And then afternoon, babalik ulit kami dito sa clinic. Nagpunta na nga ako dito sa kabilang room. And then sinalubong na rin ako ng nurse. 2018 pa noon nung na-diagnose ako ng PCOS. At mula nga noon, hindi na ako nakapagpa-check up ulit. Alam kong marami ding makaka-relate sa akin. Dahil hindi na nga unusual sa mga babae ang PCOS. Anyway, dito nga pala gagawin yung procedure. After ko mabigay yung mga information ko, pinagbihis na nila ako ng gown. Si doktora din pala nag-transbis sa akin. And of course, nandun pa rin yung mga cysts. Pero ang good news niyan, na ma-manage naman ito. Gaya ng sabi ni doktora, bata pa naman daw ako. Sinulat niya na nga yung mga interventions na dapat namin gawin. Siyempre, kinausap din niya si Kevin dahil involved din naman siya dito. Ang dami pa nga namin actually na pag-usapan pero ikukwento ko na lang sa susunod. At if ever na mabuntis ako, parang gusto ko na rin tuloy dito mga na. Mura lang pala ditong normal delivery. Tapos marami pa silang mga packages na ino-offer. Honestly, akala ko talaga mahal sa hospital na ito. Pero nung family ko mismo naka-experience ng services nila, sabi ko nga na tama lang at kung tutuusin, wala lang yung gastos. Compared sa peace of mind na binigay nila sa akin. Nung OFW pa lang kasi ako sa Japan, kinukulit ko talaga sina mama na magpa-check up parate. Lalo na kapag may mga nararamdaman sila. For sure, alam ng mga OFW yung feeling. Hindi ka mapakali, diba? Buti na lang at tama ng hospital na pinuntahan sina mama. Sa mga packages pa lang nila dito, actually mas makakatipid ka pa. Kahit kung OFW din po kayo, maigi na meron kayong pinagkakatiwalaang hospital. Mula nung nagpapacheck up dito sina mama, hindi na ako masyadong nag-iisip. By the way, nandito nga pala ako sa breast care unit nila. Nag-i-inquire ako about sa mammogram. Syempre hindi para sa akin, kundi kina mama. O di kaya sa lola ko. Sa susunod na balik kasi namin, gusto ko silang ipamammogram. Mula nang mamatay yung isa kong tita dahil sa breast cancer, mas nagiging maingat ako ngayon para sa kanila. Dito nga pala ginagawa yung mammogram. At dahil hindi pa ako pwede magpaganito, gusto ko lang makita kung anong itsura. Tsaka syempre nagtanong-tanong na rin ako nang ma-explain ko na rin kina mama kahit pag gumastos ako ng malaki. Dahil ika nga, prevention is better than cure. So mula nung nasa Japan ako hanggang ngayon, yun yung ginagawa ko. Paglabas ko sa breast care unit, nakita ko naman tong stand nila. Meron pala sila ditong bone densitometry tsaka body composition scan. Tamang-tama, ito yung gusto kong gawin para kay nanay. If ever man na madala ko sila for mammogram, isasabay ko na rin to. Kaya naman nag-inquire din ako dito sa loob. Alam nyo ba, bata pa lang ako, gusto ko nang naggagala sa hospital. Well, kaya siguro ko naging nurse ngayon. Katulad nga ngayon, kahit tapos na yung check-up ko, gusto ko pang silipin yung iba. In fairness, yung derma clinic nila dito, napaka-advanced ng mga machines. Tapos ang dami pa nilang treatment rooms. Ready na nga sana kaming umalis, pero natanaw ko na meron pala silang Figaro dito sa loob. Kaya sabi ko kay Kevin, magkape na muna kami. Anyway, dito pa lang ay nagpapasalamat na ako sa pagsama ninyo. Sana hanggang magka-baby kami, no? Nandyan pa rin kayo. Di bale, mag-a-update ulit ako sa susunod. For now, hanggang dito na lang muna. Bye!